Ako si Don P, si Rapi, si Ulis, isang jail officer. Ako po ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Siyam kaming magkakapatid. Ang tatay ko po ay isang retiradong government employee. At ang nanay ko ay sa bahay lamang. Si nanay po ay taong simbahan. Hindi pwedeng lilipas ang isang linggo na hindi kami nagsisimba. Lumaki po ako at namulat sa samot-saring mga lending company na pinagkakautangan ng nanay ko. Araw-araw, iba't ibang mukha din ang kumakatok sa aming tahanan upang maningil. Araw-araw din ay iba't ibang alibay ng nanay ko para mapaliban sa hulog na araw na yon. Bukod pa doon ang mga utang namin sa mga kakilala at mga kapitbahay. Maraming pagkakataon na nakakaaway at napapabarangay hanggang makasuhan ng nanay ko dahil sa utang. Madalas kaming napuputulan ng kuryente. Pagka-appliances man ay binebenta agad dahil kailangan ng pera. Nasanay kami na hindi nag-uumagahan po. Tanging kape lang. At tuwing umaga rin ang paghingi namin ng kapirasong kape at asukal sa aming napakabait na lola Puring. La! Pahingi daw po ng kape at asukal, sabi ni nanay. Sabay abot ng baso na aming pagsisidlan. Noong elementary ako, alam ko na sa mga kaklase ko na ang recess ang isa sa pinakamasasayang sandali na nasa eskwelahan sila. Pero sa akin hindi po. Kasi madalas wala akong baon. Sobrang nahihiya ako sa mga kaklase ko. Sila kumakain, ako hindi. Kaya dahil malapit lang naman ang aming bahay sa eskwelahan, pinipili ko na lang po umuwi. At bumabalik na lamang kapag narinig ko na yung bell na nagbibigay hudyat na resume na ng klase. Sobrang thankful na ako noon kapag ang pisang kong si Chong ay hinahati po niya ang baon niya para sa aming dalawa. At sobrang galak na ang puso ko kapag umuwi ako ng tanghali na kahit papano ay may ulam na naghihintay sa bahay. Kombinasyon ng mantika bagong, mantika toyo, bonus na lang kung may sitsiriyang sirena o bangus. At sobrang sayang-saya na ako nun kapag may sinuklog, panutsa. Alam niyo po yun? The best combination ng ulam namin noon. Simple lang ang pangarap ko noon. Sabi ko, balang araw, magkakaroon din kami ng nakatiles na CR. Kasi para sa akin noon, yun yung sukatan ng nakakaluwag-luwag sa buhay. Noong grade 3 ako, may pagkakataon po noon na kailangan timbangin ng mga estudyante. Dahil Agustin ako, nasa unahan. Kailangan tanggalin yung tsinelas. Tandang-tanda ko nung hindi ko maiwanan yung tsinelas ko. Kasi kung bibitawan ko siya, maghihiwa-hiwalay siya. Dahil pulit-pulit na po yung tsinelas ko, tanging pa ako na lang yung nagdudugsong sa kanya. Sabi ko, sana noon pa lang nauso na po ang cellphone. Dahil magmula pagkabata hanggang i-deliver ko po ang aking valedictorian speech ng kinder and grade 6. Wala po kaming naitabing larawan ko. Dahil hindi namin afford na magbayad sa mga litratista. Sabi ko, ano kayong itsura ko nung bata ako? Sana cute. Kasi madalas po, semi-kalbo lang yung gupit ko noon. Keso para mas matagal humaba. 200 lang po ang bayarin sa school. Pero madalas pa kami hindi nakakabayad. Kaya bata pa lang po ako, sobrang porsigido na ako nasipagan sa buhay para kahit paano ay guminawa. Gayon pa mang sobrang nasasadlak na po ang aming buhay noon. Ulit pa ulit na sinasabi sa amin ng nanay namin, maging mapagbigay at manawid sa iba. Maraming pagkakataon noon na kakainin na lang namin, si nanay ibibigay pa niya. Ang tatay ko po isang administrative aide. Ang ganda pakinggan, no? Administrative aide. Pero sa madaling salita, siya po utility worker. Janitor, maintenance, all around, at iba pa. Kilala rin po si daddy ko bilang doktor sa aming barangay dyan sa San Juan. Doktor ng sapatos, doktor ng payong, electric fan, at kung ano-ano pang mga sirang bagay. Sa rin po ay karpentero, mason, electrician, at kung ano-ano pang mga trabaho para lamang kumita ng pera. Parang si daddy ko po kasi yung tao na lahat susubukan niya at pagsisikapan niyang pagtutunan. Wala siyang hindi alam, lahat alam niya. Hindi mo pwedeng sabihin kahit isang tuka kami noon dahil wala naman kung hinihintay na sahod yung tatay ko sa trabaho niya. Dahil na-loan na o naiutang na ng nanay ko ng bigas, kaya kailangan niya sumideline tuwing walang pasok. Kaya't maaga rin po ako namulat sa mga trabahong pagkakakitaan ng pera dahil madalas akong sinasama ng daddy ko. Marahil hindi niyo na po naabutan ang kanyang paninilbihan sa paaralang ito. Nung ako po ay elementary at high school, magkasabay kaming napasok dahil siya po ang utility sa paaralang ito. Nung elementary po ako, nandun siya. Nung high school po ako, nailipat din siya dito. At sobrang sakit para sa isang anak. Sobrang sakit para sa isang anak yung tatay mo ang nagpapalitili ng kalisisan ng school. Tatay mo yung nagliligpit ng inyong pinagkalatan. Tatay mo yung naghahanda ng mga activities sa school. Masakit para sa isang anak. Rap, tawagin mo nga si tatay mo at ipaayos mo to. Asan kaya si tatay mo? Tanungin mo nga kung naayos na niya yung pinapaayos ko. Yan yung kadalasan po na sinasabi sa akin. Kaya lagi ko sinasabi sa sarili ko, dapat mag-excel ako. Dapat magtagumpay ako sa buhay kahit paano. Kaya consistent po ako honor student, athlete,
at napapasama hanggang palarong pambansa. Subalit hanggang nandun po ako, mas lalo kong napapansin at nakikita ang mga bagay na wala kami at meron sa iba. Ang tawag nila sa akin, Aurora. Uy, Aurora! Tignan mo to, wala sa bundok nito. Madalas akong kutsain dahil sa pagkamangha sa mga bagay na bago para sa akin, pero para sa kanila ay normal lang. Gayon pa man, sobrang proud ang daddy ko sa akin. Madalas kahit di tinatanong, kinukwento niya ako. Minsan po ako nakipagsapalaran sa isang baseball clinic. Nagbabakasali na mga scout na nagpapacilitate doon at may rekomendang bigyan ng scholarship sa mga eskwela na nagbibigay ng libreng pag-aaral kapalit po ng paglalaro. Pero paulit-ulit nang sinabi ng nakasalumuha ko doon, dapat sinama mo tatay mo dito para maghugas ng pinggan man lang, para kahit paano maawa sa'yo. Kinikinkim ko na lang po palagi ang sakit at pagkaawa na nararamdaman ko tuwing pinupunan ng iba ang kakulangan ng aming pamilya. Kaya sabi ko, kailangan ko magtagumpay sa buhay dahil ayaw ko ng ganito lang ang tingin ng iba sa mga magulang ko. Naranasan ko rin po noon nakipagsapalaran sa Maynila bilang construction worker. Hindi naging madali, pero dahil sa kagustuhan ko noon na makatulong sa aking mga magulang, ay nagawa ko. Pagka-graduate ko po ng high school, sabi ko dapat mataas na pag-aaral ang kunin ko. Kaya kinuha ko po ang electrical engineering. Kasi salutatorian graduate ako dito po eh. And to make the long story short, sobrang na-homesick po ako sa aking pag-aaral sa Cabanatuan City. Wala na akong inisip kundi umuwi. Sa dulo, bumagsak po ako sa subject na trigonometry. I was once a failure, pero minsan may dahilan ang lahat. Isang araw, sinamahan namin ang aking nanay, ang aming kapitbahay na si Renz, nang yun po ay isang jail officer na rin. Para sana sa pag-enroll niya at para mag-inquire na rin, dahil 500 lang naman noon ay pwede ka na maka-enroll sa Wesleyan, ay in-enroll na po ako ng nanay ko. Kahit kulang pa ang mga papeles at pasokan na kinaluisan na linggong iyon. Sabi ko, ito na yun. Kahit labag sa kalooban ko ang pagkuha ng criminology, ito na yun. Pinasukan ko na. At di ko alam na ito pala yung talagang itinakda ng Diyos para sa akin. Inulit ko po ang trigonometry kung saan ako bumagsak. Pero kaibahan niya, nung inulit ko, mas kasama ko na si Lord. From Flat 5, bagsak po, no? Hindi naman ganun kabigat kagaya ng sa engineering. Pero nung inulit ko siya Flat 1, perfect. Perfect na. At yun yung nagpa-realize sa akin na para doon talaga ako. Na ito pala yung inilaan ni Lord para sa akin. Nag-excel ako sa pag-aaral, naging consistent student leader ako, at dito ko rin mas na-develop ang talento ko na sobrang pinagpapasalamat ko kay Lord ang hosting skills. Pero hindi ako nagsimula sa magaling kaagad. Dumaan rin po ako sa mga pagsubok, mga pambubuli. Oh, ayan na si Mr. Alright. Ladies and gentlemen, ayan po yung mga pagbirong sinasabi sa akin ng mga schoolmates ko kapag nakikita ko sa school. Na ginagawa nila akong katatawanan minsan. Kaya sabi ko, dapat mas galingan ko. Hanggang sa nasimula na po akong mag-extra sa mga event, pero hindi bilang isang event host, kundi isang crew. Taga-buhat ng bangko, taga-ayos, taga-sinop, at kung ano-ano pang mga kailangan trabaho sa paghahanda ng event. At magmula noon, pasimple ko pong ino-obserbahan ng mga host at patagong ginagaya. At nung matansya ko na nakaya ko na, nagsimula na ako sa pag-event bilang host. At 300 pesos ang pinakauna kong talent fee at sobrang saya na ako noon. Hanggang paglipas ng panahon, kahit papano'y tumaas na yung talent fee ko. Masasabi ko na kaya ko nang sumuporta kahit papano sa aking pag-aaral. Noon ko na naman naramdaman na para sa akin yon. Akalain mo bang tataong may event ako tuwing walang pasok? O di kaya na may nakakapagpaalam po ako ng maayos sa aking mga professor kapag may mga event? Gayon pa man, hindi po naging madali ang aking kolehiyo dahil sabay-sabay po kami ng Kuya Will ko at ang ate Buds ko sa kolehiyo at pare-parehong nasa private school. Pero sadyang mabuti ang Diyos, hindi kami pinabayaan ng mga ate at kuya namin. Kuya ko, sinantibi muna niya ang pag-aasawa para lang makatapos kami. At dahil sa kanilang pagtutulungan ng sakripisyo at walang sawang pagsisikap, we are able to finish our studies. Alam niyo po, ang tawag namin sa panganay naming ate ay Mami. Noon, hindi ko lubos maintindihan, bakit Mami? Ate ko yan eh. But as I grew older, I realized, tama pala. She was more than just a sister. She became our provider, our second parent. Siya yung laging nagsasabi na, walang maiiwan, sama-sama tayo. Marahil, akala ko'y nilalapit na ako sa aking pangarap dahil ako'y gumraduate na. Akala ko sumakses na. At biglang dumating ang pandemic. Naging mahigpit at limitado ang kilos. Dumating sa point na napaalis kami sa isang tindahan na pansamantalang pinahiram sa amin ng gobyerno na magretiro ang tatay ko. Naging masakit ito sa amin. Kasi bakit noon pang panahon na sobrang komplikado ang lahat siya kukunin? Akala ko yun na yung dulang pagsubok natin ng pandemya. Ngunit isang araw, habang ang aking tatay ay naghahanap buhay sa pagtitinda ng isda, nabangga po siya ng isang matulin na sasakyan.
Akala ko yun na yung huling pagkakataon na makikita ko ang aking tatay nang madatnan namin siya sa ospital. Nag-50-50 po siya noon. Buti na lamang iagad siyang naoperahan. At sabi ng doktor, puro dong pagdarasal ang ginagawa ng tatay ko habang inooperahan siya. Tunay ngang mabuti ang Diyos, nakasurvive. Pero pagkalabas niya, ay tanging mata lamang po niya ang kanyang kayang igalaw. Pero sa awa ng Diyos at lakas ng loob ng tatay ko, madali din siyang nakarecover. Dahil sa sakit at pagsubok po na naranasan namin, mas nabuo ang loob ko na payagang ibenta ang bahay namin dito sa San Juan para na rin pambayad sa utang at makalimot sa mga nangyari. At magmula noon, tahimik at payapa na kaming namuhay sa Janawan. Malayo, tahimik at payapa. At sa awa ng Diyos, naipasa ko po ang lahat ng examination na apply ko hanggang sa naging contact tracer po ako nung pandemic. At kalaunay naging guro sa kolehiyo. At ngayon po ay kawani ng BJMP. Magmula din noon, pinangako na sa sarili ko na gaya ng ginawa ng mga ate at kuya ko, gayon din ang gagawin ko sa mga kapatid ko. At hanggang ngayon, ito po yung lagi kong ginagawa. Dapat lagi ako may pera. Ayoko po ng mga ngailangan ng mga kapatid ko, tapos wala akong maibibigay. Gusto ko rin po iparara sa kanila yung mga bagay na di ko naranasan nung nag-aaral pa ako. Badi, sana kayo rin, no? Huwag na huwag niyong kakalimutan ng mga taong kasama ninyo sa pagtupad ninyo ng inyong pangarap. Huwag po kayong magpapadala sa mga tuksong bubungod sa inyo kapag kumikita na kayo ng maayos. Piliin niyo pa rin yung pumumuhay ng kagaya na dati. Huwag na huwag niyo pong ikakahiya ang buhay na mahirap. Hindi po nakakababa ng pagkatao, pumumuhay ng payak at naaayon lamang sa kakayahan niyo. Buddy, ako, alam niyo po, kung pwede ko lang sabihin, kapag nakakakita ko ng rider, ay motor niya NMAX. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya, Kuya, ingatan mo yan ha. Kasi pangarap ko yan. Lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, gusto ko rin yan eh. Maaring ngayon po, kaya ko na siyang bilhin, pero hindi pa po yun yung priority ko. Pang-anim na po ako sa siyam na magkakapatid na sa awa ng Diyos may maayos na trabaho. Graduating na rin po. Yung sumunod sa akin, pa third year college na rin po ang isa. Sipagan lang natin ng sipagan, buddy. Dahil ano po man ang mangyari, alam kong tagumpay pa rin ang dulo nito. Wala man akong mamanahin sa aking mga magulang. Walang ari-arian, walang kayamanang na ipundar na maibibigay sa akin. Ngunit higit pa sa anumang material na bagay ang iniwan nila sa akin, ang mabuting pagpapalaki, ang walang hanggang pagmamahal, at ang busilak na pusong hinubog nila sa akin mula pagkabata. At kung ako'y muli mang mabubuhay sa mundong ito, sila pa rin po yung pipiliin kong pamilya. Pangarap ko pa rin po yung tiles. Gayunpaman, malayong-malayo na sa buhay dati. Painot-inot, paunti-unti, darating din siguro tayo doon. Buddy, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Para sa akin, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapanatagan na puso, tunay na kasiyahan at kakontentuhan sa buhay. Higit sa lahat, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa isang pamilyang buo, malusog, nagmamahalan at lagi nagtutulungan sa bawat pagsubok ng buhay. Kaya sa buhay, kung may plano ka, keep it yourself muna. Kung may nais kang gawin, sarilinin mo muna. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ng atensyon o pag-apurba ng iba sa bawat akbang na tatahakin natin. Ang mahalaga, nandyan ang iilang taong malalapit sa'yo, yung may tiwala at tunay na naniniwala na kakayahan mo. Hayaan mo ang mundo na lang ang magsaksi sa bawat laban na tahimik mong pinapanalo. Because sometimes, the best victories are the ones no one saw coming. Mas masarap ipagdiwang ang tagumpay kapag nakamit mo na ito bago pa man malaman ng mga taong minsang nagduda na kaya mo. Lagi lang natin ito ng ating pansin sa ating mga kalakasan at hindi sa mga bagay na wala tayo. Kapag nakikita ng iba na nagsisikap tayo, mas lalo mong galingan dahil may mga taong naghihintay na magkamali ka. Huwag tayong panghinaan, bagkus gawin natin itong inspirasyon para mas magpursigi. Kung salat man tayo sa buhay, mas lalo tayo magsikap. Walang nakakaya sa simpleng pamumuhay. Living simple and practical is nothing to be ashamed of. Hanggat lumalaban tayo ng patas at marangal, wala tayong dapat ikahiya. Huwag na huwag kailanman magtanim ng galit sa mga taong minsang hindi na nagiging mabuti sa atin. Palagi nating piliin at suklian ng kabutihan kahit pa hindi na nagiging mabuti ang mundo sa atin. Piliin pa rin natin palagi na piliin ang tama. Sa huli, tayo ang gumagawa ng direksyon ng ating buhay. Kaya piliin nating gawin ang tama kahit walang nakakakita. Dahil may Diyos na lagi nakatingin at nakaka-appreciate kahit sa pinakamaliliit na kabutihan na ginagawa natin. Palagi nating sipagan sa buhay, palagi nating sipagan sa pananalangin at pakikipag-usap sa Kanya. Hindi man niya ibigay lahat ng hinihiling natin, alam kong ibibigay naman niya ang alam niyang makakabuti para sa atin. Maiksi lang ang buhay, kaya piliin natin maging mabuti, maging masaya, at patuloy na lumaban para sa ating mga pangarap. Maraming salamat po.